Ano ang inflation? At bakit nga ba lumiliit ang halaga ng pera ng isang bansa? Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lamang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Ano nga ba ang inflation? Ang inflation mga kaibigan, ang tawag sa patuloy na pagtaas ng mga kalakal at mga bilihin at iba't ibang serbisyo sa isang bansa. Pero bakit ito nangyayari? Ano ang dahilan ng inflation or pagtaas ng mga bilihin? Meron tayong 6 na dahilan kung bakit ito nangyayari. Una, public spending. Public spending ang tawag sa paggastos na ginagawa ng pamahalaan ng isang bansa para sa mga kolektibong mga pangangailangan at mga kagustuhan ng mga mamamayan. Tulad ng pension, mga probisyon na kinabibilangan ng edukasyon, pangangalaga sa kalusugan at pabahay, seguridad, infrastruktura at marami pang iba. Pero paano ito nakakaapekto sa pagtaas ng bilihin? Makakaapekto ang public spending sa inflation ng isang bansa kung ito ay hindi makokontrol sa pagtaas. Lumalaki ang public spending dahil sa paglobo ng populasyon, pagtaas ng tax, mga depensa kontra krimen, expansion of social services at marami pang iba. Pangalawa, the increased velocity of circulation. Ito ang tawag sa bilis at pagtaas ng halaga ng isang pera at mga alternatibong ginagamit natin para makabili. Anyways, pinapaliwanag dito na kung gaano tayo kadalas gumawa ng mga transaksyon or pagbili ay maaari itong makaapekto sa mabilis na pagtaas ng mga bilihin. Pinapaliwanag lang dito kung hindi makakahabol ang produksyon ng mga pangangailangan sa bilis ng pag-ikot ng pera sa isang bansa ay siguradong tataas ang presyo ng mga bilihin. Ito ay mangyayari lang upang ang level ng produksyon ng mga kalakal ay sumabay sa pag-ikot ng pera. Pangatlo, pag-e-export ng mga produkto. Ang pag-export ng mga produkto sa ibang bansa ay hindi naman masama kung ang isang bansa ay mayroong sapat or medyo sobrang produksyon ng isang produkto. Ngunit ang madalas na pag-e-export ng mga produkto sa ibang bansa ay maaaring makaapekto sa pagbaba ng supply ng pinagkukunan nito at maaaring sa pagtagal ng panahon bumaba ang halaga nito. At pwedeng mangyaring ang isang bansa na dating nag-e-export ng isang produkto ay sila na ngayon ang bumibili ng kanilang sariling produkto sa mas mataas na halaga. Pang-apat, ang tinatawag na trade unions or samahan ng mga manggagawa. Ang pagtatrabaho sa mga union na pumapabor sa mga empleyado sa ilalim ng pagtaas ng mga presyo ng mga serbisyo ay humihiling din ng dagdag or pagtaas ng sweldo ng bawat manggagawa na pwedeng makatulong sa pagtaas ng produksyon. Ngunit kakibat naman nito ay ang pagtaas din ng presyo ng mga serbisyo ng mga manggagawa na maaaring humantong sa inflation. Panglima, tax reduction. Alam nating lahat na tumataas ang mga buwis sa paglipas ng panahon. Ngunit kung minsan binabawasan ng mga pamahalaan ang mga buwis, kaya mas masaya ang mga tao dahil mas marami silang pera sa kanilang mga kamay. Ngunit ang hindi natin nalalaman tungkol dito kapag mas marami tayong pera at ang production rate naman ng ating bansa ay mababa ay nakakaapekto pa din ito sa inflation. Dahil kung maaalala nyo sa mga naunang slides ay nabanggit natin kapag ang produksyon ng isang produkto ay mababa, siguradong mas mahal ang magiging presyo nito at kung mas mataas naman ang pera kaysa sa mga produksyon ng mga produkto, mas magiging mahal pa rin ang mga magiging presyo nito. Upang maiwasan ito, dapat ang bilis ng produksyon ng isang produkto ay lumilibel sa circulation ng pera ng isang bansa. And last but not the least, ang pagbibigay or pagpapataw ng mga hindi direktang buwis. Ang mga buwis ay ang pangunahing pinagmumulan ng kita para sa isang pamahalaan. Minsan mga kaibigan, ang mga pamahalaan ay nagpapataw ng mga hindi direktang buwis tulad ng excise duty, value-added tax, at iba pa sa mga negosyo. Meaning habang pinapataas ng mga hindi direktang buwis na ito ang kabuoang gastos para sa mga tagagawa or nagbebenta, tinataasan nila ang presyo ng produkto upang magkaroon ito ng kaunting epekto sa kanilang mga kita. Pero alam naman nating ang labis na pera at mababang rate ng produksyon ay pwedeng makaapekto sa pagtaas ng iba pang mga bilihin sa merkado. Anyways, ang ilan sa ating mga napag-usapan tungkol sa inflation ay ilan lamang sa mga factor na nakakaapekto dito. And bago pala natin tapusin ang video na ito, ay magpapasalamat muna tayo kay Vince Animation sa pagpayag niyang gamitin ko ang kanyang character sa presentation na ito. Maraming salamat sa iyo Vince Animation. Sana ay napapanood mo ito ngayon. At siguro ay dito na muna matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode.
Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ for Educational Vlog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan, at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.